Sa ating panahon ngayon, tayo'y pinagpala ng Allah Ta'ala sapagkat kanyang isinugo ang Hazrat Masih Maud at Imam Mahdi alayhis salam, si Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, upang muling buhayin ang tunay na Islam. Pinayuhan niya ang kanyang mga tagasunod kung paano maging tunay na Muslim, paano maging tapat na alipin ng Allah, at paano isabuhay ang Islam sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Isa sa kanyang mahalagang babala ay ang pagsasabing, huwag umasa lamang sa pagiging bahagi ng aking jamaat, sapagkat kung hindi ninyo tunay na ipinamumuhay ang mga aral ng Islam, walang saysay ang inyong bayat. Hindi sapat na ipahayag lamang ang ating paniniwala. Dapat nating itong isabuhay sa pamamagitan ng mabubuting gawa at matibay na pananampalataya. Ipinahayag ng Hazrat Masih Maud alayhis salam na ang pananampalataya ay hindi lamang nasa salita, kundi dapat itong makita sa ating mga kilos. Halimbawa, kung ang isang may sakit ay pumunta sa doktor, kumuha ng reseta, ngunit hindi ininom ang gamot, wala siyang mapapala. Gayon din kung tayo ay nagpapahayag ng pananampalataya, ngunit hindi sumusunod sa mga utos ng Allah Ta'ala, paano natin maasahan ang kanyang pagpapala? Isa sa kanyang mga turo ay ang pagbabasa ng kanyang aklat, Kashtinu, na puno ng patnubay sa kung paano mamuhay bilang isang tunay na Muslim. Ang pagbasa nito ng paulit-ulit at ang pagsabuhay ng mga nakasaad dito ay makakatulong sa atin upang matamo ang tunay na layunin ng ating bayat. Ayon sa Quran, Qad aflaha man zakkaha, siya ay nagtagumpay na nagpakalinis ng kanyang sarili. Ipinapakita nito ang kalinisan ng espiritual na puso, ang susi sa tunay na tagumpay. Hindi sapat na tayo ay kabilang sa ummah ni Propeta Muhammad SAW kung hindi naman natin sinusunod ang kanyang mga turo. Ang pagiging tunay na Muslim ay hindi lamang sa pangalan kundi sa pagsunod sa mga aral ng Islam sa ating pang-araw-araw na buhay. Tayo ay binalaan na ang buhay sa mundong ito ay puno ng pagsubok, maging ang mga propeta ng Allah ay dumaan sa matitinding hamon. Sa Makkah, ang banal na propeta SAW at ang kanyang mga kasamahan ay nagtiis ng matinding pagpapahirap sa loob ng 13 taon. Subalit sa kabila ng lahat, sila ay natiling matatag at mapagpasyensya, sabar, at sa huli, ang kanilang mga kaaway ay tuluyang naglaho. Sa ating panahon, maaaring maranasan natin ng iba't ibang pagsubok mula sa ating mga kaaway, ngunit huwag tayong matakot. Ang Allah Ta'ala ay may takdang plano para sa tagumpay ng jamaat na ito. Bagamat tayo ay kinakalaban at inaapi sa iba't ibang bahagi ng mundo, patuloy natin makikita ang paglago ng jamaat at ang paglaganap ng tunay na Islam. Ang Allah Ta'ala ay may kapangyarihang pigilan ng mga masasamang tao, ngunit nais niyang subukin ang ating pananampalataya. Kung tayo ba ay manatiling matatag sa Kanya kahit sa gitna ng pagsubok.